Pagkatapos ng matinding laban sa Ibaraki, heto si Takumi at sinusubukang gamitin ang impresa ng tatay niya para mag-practice ng one-handed steering habang pababa ng bundok. Hirap ang ating bida dahil hindi siya sanay sa ganitong estilo, pero naaalala niya ang sabi ni Reyesok, magagawa niya lang ito ng perpekto kapag buo na ang kumpiyansa niya sa sariling pagmamaneho. Pagkatapos ng ensayo, umuwi muna siya para umidlip bago pumasok sa trabaho. Kinumpirma niya kay Bunte na wala muna silang karera dahil kasalukuyan pang inaayos ang kanyang 86. Dito na nabunyag na ang susunod na target ng Project D ay ang Kanagawa. Sa gas station, sinalubong si Takumi ng mga tropa niyang speedstars. Habang inaasar ni Etsuki si Kenji dahil wala pa rin itong kadate, tinanong naman ni Aitani kung kailan matatapos ang repair ng 86. Sabi ni Takumi, chassis na ang inaayos dahil sa tindi ng pagkakasira ng suspension. Excited si Etsuki sa kung anong bagong forma ang ilalabas ng 86 pagkatapos nito. Tinanong din ni Kenji kung nagkikita ba sila ni Keisuke tuwing walang karera, pero itinanggi ito ni Takumi. Nagtaka ang mga tropa dahil may mga balitang nakita raw ang dalawang alas ng Project D sa Saitama kamakailan, pero dahil wala namang alam si Takumi, naging kaina-hinala ang lahat sa kung anong nangyayari doon. Para makapag-practice, dinala ni Etsuki si Takumi sa Higashi Chichubo sa Saitama gamit ang kanyang 85. Nagyayabang pa si Etsuki na balang araw ay magiging downhill ace din siya. Habang nagpapahinga, napansin ni Takumi ang mga estudyanteng nagkakatuwaan at nakaramdam siya ng lungkot, habang ang iba ay nag-e-enjoy, siya naman ay laging babad sa trabaho at delivery. Tinanong din niya kung namimiss pa ba ni Takumi si Netsuki. Sa isang maikling alaala, nakita natin ang pagpapaubaya ni Takumi kay Netsuki para habulin ang pangarap nito. Habang nagpapalamig sa may vending machine, nagulat ang dalawa nang magkagulo ang mga tao dahil sa pagdating daw ng Project D. Pero laking gulat nila nang makita ang isang 86 at FD na puro mga peking bersyon lang ni Takumi at Keisuke. Galit na galit si Etsuki dahil ginagamit ng mga impostor ang pangalan nila para makapanggulo ng mga babae. Nilapitan ni Etsuki ang mga ito at sinabing ang totoong Takumi ay ang nasa tabi niya, pero pinagtawanan lang sila. Dahil naiwan ni Takumi ang kanyang lisensya sa kotse, wala siyang maipakitang ebidensya. Pinahiya pa sila ng mga impostor sa harap ng maraming tao at sinabing peke raw ang 85 ni Etsuki. Sabi pa ng peking Takumi, ang totoong Takumi raw ay hindi kailanman nasisiraan ng kotse, kaya tuluyan silang napahiya sa harap ng madla. Kinabukasan, habang kinukwento ni Etsuki ang nangyari sa gas station, biglang dumating ang isang babaeng naghahanap kay Takumi. Pagkakita sa kanya, isang malutong na sampal ang ibinigay nito kay Takumi. Siya si Mika Uehara, at galit niyang kinompronte si Takumi dahil sa panloloko raw sa kaibigan niyang si Tomoko. Kahit anong paliwanag ni na Aitani at Takumi na inosente siya, hindi niniwala si Mika. Pinayuhan na lang siya ni Aitani na kumuha ng litrato ni Takumi para ipakita kay Tomoko at kumpirmahin kung siya nga ba talaga ang nanloko. Pagkaalis ni Mika, naging babala ito kay Takumi na kailangan na niyang isumbong kay Reyesok ang tungkol sa mga impostor. Tinawagan ni Takumi si Fumihiro, na alam na rin pala ang tungkol sa mga peking Project D pero nagulat sa sinapit ni Takumi. Habang iniisip ni Takumi ang sampal ni Mika, nalaman naman ni Mika mula kay Tomoko na hindi nga si Takumi ang lalaking nanloko rito. Natarante si Mika dahil na-realize niyang nakasample siya ng inosenteng tao. Samantala, laking tuwa ni Fumihiro dahil tapos na ang repair ng 86. Alam na rin ni Reyesok ang plaka ng mga impostor at pinaponte na niya si Keisuke para ayusin ang problema. Sinabihan din niya si Fumihiro na bantayan si Keisuke baka tuluyang mabugbog ang mga ito. Ayon kay Reyesok, malapit na silang makarating sa huling yugto ng kanyang plano at malalaman na rin ang tunay na kahulugan ng D. Sa Saitama, muling nagpakita ang mga impostor. Biglang lumapit si Wataru at nagpanggap na pala kaibigan habang pinapakita rin ang kanyang sariling AE-86. Hinamon niya ang peking Takumi na magpakita ng mabilis na drift gamit lang ang apak sa gas, pero hindi ito magawa ng impostor. Biglang nakarinig sila ng tunog ng humaharurot na makina. Sabi ni Wataru, panoorin nila ang totoong aksyon. Sa isang kisap mata, pumasok ang tunay na 86 ni Takumi na may kasamang napakagandang drift sa kurbada, isang patunay na lalo pang gumaling ang ating bida. Dito na nabisto ang mga impostor. Hinarang sila ni Keisuke na galit dahil hindi lang ang reputasyon ng Project D ang sinisira nila, kundi dahil sobrang pangit daw ng kanyang impostor. Nagmakaawa ang mga impostor kay Keisuke, pero pinigilan siya ni Fumihiro na saktan ang mga ito. Sa halip, pinagalitan lang sila at pinagawa ng public apology. Pinatawag din ni Takumi ang impostor kay Tomoko para humingi ng paumanhin sa lahat ng gulo. Habang nangyayari ito, sa Yabitsu pa sa Kanagawa, isang orange na roadster ang nagpapakitang gilas sa kalsada. Habang nasa gitna ng time trial sa Ibaraki, hindi mawala sa isip ni Takumi ang nangyaring sampalan nila ni Mika. Pero kahit lutang, hataw pa rin siya sa kalsada habang sinesegundahan ni Kenta at Matsumoto. Kinabukasan, napansin ni Bunte na mukhang matamlay ang anak kahit day off nito sa trabaho.
Biglang may tumawag sa telepono at nagmamadaling pumasok si Takumi sa loob, kutob ni Bunta, babae ang tumatawag. Si Mika pala yon, tumatawag para humingi ng tawad sa lahat ng gulo. Laking gulat ni Takumi kung paano nakuha ng dalaga ang number niya, nakuha daw pala ito ni Mika sa gas station. Dahil parehong busy, nagalok si Takumi na siya na lang ang bibisita sa Saitama para magkita sila. Kahit parehong namumula sa hiya, natuloy ang pagkikita nila sa isang restaurant. Dito nalaman ni Takumi na kaya pala ganon kalakas manampal si Mika ay dahil golfer ito at bata pa lang ay pilit na siyang pinag-e-ensayo ng tatay niya. Nakarelate si Takumi dahil ganon din ang naging buhay niya sa pagde-deliver ng tokwa simula nung middle school. Sabi ni Mika, parehong-pareho pala silang dalawa. Samantala nalaman ni na Aitani at Atsuki mula kay Kenji na isang sikat na golfer pala si Mika matapos makita ang article tungkol dito sa isang magazine. Nag-alala si Atsuki dahil polar opposites ang dalawa, si Mika ay pang-umaga sa golf, habang si Takumi naman ay panggabi sa karera. Sa Yabitsu, nagsisimula na ang ensayo ni Takumi at Keisuke. Pansin ni Fumihiro na may mga taong palihim na nag-oore sa mga takbo nila gamit ang stopwatch. Ayon kay Matsumoto, mukhang nag-e-enjoy si Takumi sa mga mahihirap na kalsada kahit na medyo matigas at mahirap dalhin ang kanyang 8-6. Sabi ni Fumihiro, parang alien na ang galing ng bata. Hindi naman nababahala si Reyesok kahit kinukuha ng iba ang data nila, kampante siya na bago pa man nila magamit yon, tapos na ang laban. Nagpaalala rin si Matsumoto kay Takumi tungkol sa mga bitag sa kalsada ng Yabitsu na pwedeng gamitin ng mga lokal para iliga siya. Pagbalik sa Akina, kinuwento ni Takumi kay Atsuki ang naging pagkikita nila ni Mika. Gulat na gulat si Atsuki nang malaman na mas bata sa kanila si Mika ng 1 taon. Inamin ni Takumi na may nararamdaman siya para sa dalaga simula nung una silang magkita, pero hindi siya comfortable dahil baka one-sided lang ito. Habang ang dalawa ay busy sa love life, sa Yabitsu course naman sa Kanagawa, nagtitipon-tipon ng mga bigating team gaya ng Team 246, Spiral, at Sidewinder. Nagpaplano na ang mga ito, sa pangunguna ni Go Hojo at ng chief mechanic na si AG Kubo, na kolektahin ang bawat data ng Project D habang nakikipaglaban ang mga ito. Hindi ito nagustuhan ni Minagawa at ng mga taga-team 246 dahil parang sinasabi ng Sidewinder na kailangan muna nilang matalo bago kumilos ang mga ito. Dumating ang gabi ng laban, at bad trip na naman si Keisuke dahil Lan Evo na naman ang makakatapat niya. Tinawag siyang Lan Evo Killer ni Fumihiro pero ayaw niya nito dahil alam niyang sadyang mabilis ang mga Evo sa bundok. Ang makakalaban niya ay si Kobayakawa, na mas piniling maging chaser sa unang round para maramdaman muna ang galing ni Keisuke. Bago magsimula, binigyan ni Reyesok ng maikling prep talk si Keisuke. Pag-arangkada, bilib si Kobayakawa sa footwork ng FD ni Keisuke pero tingin niya ay boring itong racer dahil wala siyang maramdamang kakaibang aura rito. Pero hindi alam ni Kobayakawa, bahagi lang ito ng plano ni Reyesok. Nagtitipid ng gulong si Keisuke sa mga matatarik na bahagi dahil alam niyang dehado siya sa Evo doon. Habang papalapit na sa goal, sinabi ni Reyesok na ang konsentrasyon ng isang driver ay tumatagal lang ng 3 minuto. Sa tamang timing, biglang binitawan ni Keisuke ang lahat ng lakas ng FD at mabilis na lumayo sa paningin ni Kobayakawa. Nagulantang si Kobayakawa at desperadong humabol, pero huli na ang lahat. Ayon kay Reyesok, ang isang street racing specialist ay kailangan ng tapang at yung tinatawag na plus factor mula sa itaas. Matagumpay na nakuha ni Keisuke ang panalo matapos iwanan ng malayo ang Evo ni Kobayakawa. Matapos ang malupit na panalo ni Keisuke na may 7 segundong lamang, ramdam na ng Team 246 ang tindi ng Project D. Aminado si Satoshi Omiya na kinakabahan siya sa downhill battle, pero hindi siya magpapatalo dahil wala siyang takot pagdating sa sogeran na pagmamaneho. Sa panig naman ng Project D, ibinalita ni Fumihiro kay Reyesok na mas pinili ni Omiya na maging leader sa unang run. Para kay Reyesok, ibig sabihin nito ay ibubuhos ni Omiya ang lahat sa kalagitnaan ng karera. Banilinan niya si Takumi na tapusin na agad ang laban sa unang run pa lang kung makakaya nito. Sa starting line, nagkatitigan ang dalawa, ramdam ang nagbabagang aura ni Takumi at Omiya bago palamunin ng usok ang kalsada. Habang nagpapatakbo, naguguluhan si AG Kubo ng Sidewinder kung sino ang mananalo. Alam niyang mabilis si Omiya, pero may kakaiba siyang nararamdaman sa 8-6 ni Takumi. Para kay Reyesok, ang laban na ito ay labanan ng instinct. Parehong magaan ang 8-6 at ang NB8C Roadster ni Omiya, at parehong mabilis sa mga kurbada, kaya ang diskarte ng driver ang magdidikta ng panalo. Habang hinahabol ni Takumi si Omiya, napapaisip ang leader ng Team 246. Ayaw niyang matulad kay Kobayakawa na natalo dahil sa pag-oobserbo lang sa kalaban, kaya minabuti niyang hatawin ang sariling bilis. Samantala, aminado si Keisuke na mahihirapan si Takumi dahil mas bihasa si Omiya sa kalsadang ito, lalo na sa mga matatarik at bako-bakong bahagi kung saan pwedeng sumuko ang lumang suspension ng 8-6.
Pero tiwala si Keisuke sa plano ni Ryosuke at sa kakayahan ni Takumi. Sa kalagitnaan ng laban, habang nasa tindi ng pressure ang dalawa, bigla nating makikita si Mika na nagre-relax sa bathtub sa Saitama. Napapansin niya ang pag-unlad ng kanyang muscle dahil sa golf training, habang nangangarap na sana ay kasama niya si Takumi sa beach ngayong summer. Hindi niya alam, ang kanyang special someone ay kasalukuyang nakikipagpatayan sa bilis sa Kanagawa. Nagpaliwanag si Ryosuke tungkol sa importansya ng braking sa downhill. Sa street racing, reflexes ang kailangan para sa perfect braking at doon master si Takumi. Biglang binitawan ni Omiya ang kanyang dangerous zone sa pamamagitan ng biglaang acceleration at matinding braking sa kurbada. Nahuli ng konting segundo si Takumi pero agad itong nakadikit. Ayon kay Kubo, ang mga sasakyang ito ay umaabot sa peak performance pagdating ng 100 kph, at ang mga GT wing o spoiler nila ay hindi lang palamuti kundi aerodynamics ang magiging susi dito. Napansin ni Ryosuke na dahil sa bigat ng makina ng Roadster sa harap, madali itong mag-oversteer. Para makalamang, biglang pinatay ni Takumi ang kanyang headlights, ang sikat na blind attack. Bukod sa panggulat kay Omiya, nakakatulong din ito sa aerodynamics ng 86 dahil nababawasan ang drag. Nang lumawak ang kalsada, biglang binuhay ni Takumi ang ilaw, dahilan para magpanik si Omiya dahil akala niya ay may kasalubong siyang sasakyan. Nagkaroon ng puwang, at agad na sumabay si Takumi sa kurbada. Dikit na dikit ang dalawa sa makitid na kalsada. Sa isang 90-degree corner, pilit na kinuha ni Omiya ang lead, pero biglang may narinig na malakas na kalabog, tumama ang kanyang GT wing sa isang harang sa kalsada. Dahil sa sirang wing, nawala ang balanse ng kanyang sasakyan sa matitinding kurbada. Sa huling bahagi ng downhill, hindi na nakayanan ng Roadster ang tindi ng hangin at tuluyan itong nag-spin out. Nagkatinginan pa ang dalawa habang nilalagpasan ni Takumi ang umiikot na sasakyan ni Omiya. Sa huli, panalo na naman ang Project D habang si Omiya ay napakamot na lang sa ulo at tinanggap na hindi niya talaga araw ngayon. Matapos ang laban, sinuri ni Satoshi Omiya ang kanyang sirang GT wing. Kahit talo, masaya siya dahil nakatikim muli siya ng tunay na bakbakan matapos ang mahabang panahon. Sa kabilang dako, hindi inasahan ni AJ Kubo na matatalo ang Team 246. Dismayado rin siya dahil hindi siya nakakuha ng data kay Takumi dahil walang naganap na time trial. Pero sabi ni Go Hojo, hindi tanga si Ryosuke para hayaan silang makakuha ng impormasyon ng libre. Samantala, sa Daikansen Observatory, dumating si Keiko Gishiwa gamit ang kanyang Toyota Mr. S para makipagkita kay Hideo Minagawa. Dahil talo ang Team 246, sila naman ang susubok. Gigil si Kei sa rematch nila ni Takumi matapos ang pagkatalo niya sa Irohazuka. Pagbalik sa Gunma, sinalubong si Takumi ng palakpakan sa gas station. Akala mo ay news reporter si Etsuki sa dami ng tanong, pero dahil wala sa mood si Takumi, binutukan lang siya nito. Sinabi ni Takumi kay Aitani na may isang linggong pagitan bago ang susunod na laban. Nagplano ang barkada na pumunta sa Kanagawa para manood at mag-hot springs, pero nagbabala si Takumi, dapat agahan nila dahil kapag natalo siya ng kahit isang beses, tapos na ang lahat. Sa garage ng Project D, may favor na hiningi si Ryosuke kay Matsumoto. Akala ni Matsumoto ay ikakabit na ang supercharger sa 86, pero nagulantang siya nang malaman na ang FC ni Ryosuke ang gustong ipagawa nito. Matagal nang hindi sumasabak sa karera si Ryosuke mula nung panahon ng Red Suns. Ayaw munang sabihin ni Ryosuke ang dahilan, pero habang nakatingin sa lawa ng Akagi, nabanggit niya ang pangalang Kaori. Alam niyang kung nandoon si Go Hojo, siguradong nandoon din siya. Sa Saitama naman, nag-date sina Takumi at Mika sa beach. Kahit limitado ang oras, nag-enjoy ang dalawa. Napansin din ng Speedstars kung paano nagbago si Takumi, mula sa pagiging batang walang emosyon, naging isang matalas at kumpiyansadong lalaki na siya dahil sa Project D. Bago maghiwalay, hiling ni Mika na tawagin na lang siyang Mika imbes na Mika-chan, na ikinamula naman ni Takumi. Isang gabi, sinubukan na i-drive ni Bunta ang 86 sa Akina dahil hiniram ni Takumi ang impresa para sa aircon. Napansin ni Bunta ang mga pagbabagong ginawa ni Ryosuke sa balanse ng kotse. Alam niyang malayo pa ang itatakbo nito bago ang huling hakbang. Kinabukasan, laking gulat ng Speedstars nang makitang may roll cage na ang 86. Seryoso na ang Project D para sa susunod na laban sa Hakone. Dumating ang gabi ng bakbakan sa Nagao. Nagulat si Takumi nang makita si Kai Kogishiwa bilang kalaban. Sa toss coin, napiling maging chaser si Kai. Sa Gunma, tinawagan ni Ken Kogishiwa si Bunta para ibalitang magtutuos na muli ang kanilang mga anak. Naniniwala si Ken na mas magaling ang anak niya ngayon dahil sa career nito sa motorsports. Go! Habang tumatakbo, hinahati ni Keisuke ang course sa tatlong parte, mabilis na section sa taas, mabagal at sikot-sikot sa gitna, at katamtamang bilis sa baba. Dito na nabanggit ang tinatawag na Fujiwara Zone.
Ayon kay Keisuke, ito ang kakaibang koneksyon ni Takumi sa kanyang 86 kung saan nagagawa niyang lumiko ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng kotse. Para itong ilusyon para sa mga humahabol sa kanya. Paliwanag ni Reyes o kay Fumihiro, ang Fujiwara Zone ay bunga ng hindi makataong dami ng practice ni Takumi. Nagagawa niyang maging isa sila ng kanyang kotse. Dahil sa kontrol niya sa mga gulong, ang 86 na isang rear-wheel drive ay parang kumikilos na parang four-wheel drive sa bilis at talam ng kurbada. Habang hinahabol ni Kai ang 86, nakaramdam siya ng kaba. Parang biglang lumalayo si Takumi sa kanya na parang isang multo. Hindi maipaliwanag ng kahit anong teorya ang galing ni Takumi kapag pumasok na siya sa zone na ito. Napansin ni Kai Kogashiwa na bumibilis ang takbo ng laban at unti-unti siyang naiiwan ni Takumi. Dahil dito, binitawan na niya ang diskarte na magtipid ng gulong at ibinuhos na ang lahat para makahabol. Kahit si Takumi ay maingat, si Kai naman ay naging reckless at bumabangga na sa guardrail para lang dumikit. Nagtataka ang mga nanunood kung bakit ang isang pro racer ay todo bigay laban sa isang amateur. Sa isang matinding kurbada, nagkaroon ng braking attack ang dalawa. Milagrong nakadikit si Kai dahil sa galing niya sa pagpreno, bagay na ikinagulat at ikinabuwisit ni Takumi dahil sagad na ang limit niya doon. Sa kabilang dako, ibinalita ni Fumihiro kay Reyesok na nahihirapan si Takumi. Samantala sa tofu shop, kinakausap ni Ken si Bunta. Sabi ni Ken, sinasayang lang ni Takumi ang talento sa bundok at dapat ay sa circuit na ito sumabak. Pero sagot ni Bunta, walang salitang pagtanda sa karera sa bundok. Kampante si Ken na mananalo ang anak niya, pero hindi nagpapatibag si Bunta. Paliwanag ni Reyesok, sa loob ng Fujiwara Zone, kaya ni Takumi nalampasan ang limitasyon ng kahit sinong pro racer gamit ang kanyang 86. Sa huling bahagi ng laban, nagkaroon ulit ng braking attack. Sa sobrang bilis ni Takumi sa kurbada, naiwan niya sa disbelief si Kai. Sa desperasyong makahabol, nas agad ni Kai ang kanyang kotse at biglang nag-snap oversteer. Kahit nakagawa siya ng 360 spin at nakabalik sa takbo, sobrang laki na ng agwat. Panalo si Takumi sa Hakone. Pagkatapos ng laban, inamin ni Kai na natakot siyang sumalpok kaya siya nag-spin. Sabi niya, manatili na lang si Takumi sa bundok dahil hindi magagamit ang galing niya sa circuit. Sa tofu shop, hindi makapaniwala si Ken na talo na naman ang anak niya. Sunod naman ay ang tapatan ni Keisuke at Hideo Minagawa. Mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Gusto ni Minagawa na maging leader si Keisuke para makita kung maiiwan ba siya nito. Sabi ni Keisuke kay Kenta, espesyal ang laban na ito sa kanya at mananalo siya anuman ang mangyari. Sa gas station, bilib ang Speedstars dahil dalawang pro racers ang kinakaharap ng Project D. Sa simula ng laban, naiirite si Minagawa habang hinahabol ang FD. Kampante siya na kahit mabigat ang kanyang Supra, kaya niyang makasabay dahil sa galing niya sa tire management. Nagtataka naman si Fumihiro kung bakit si Keisuke ang pinili ni Reyesok laban sa pro na ito. Paliwanag ni Reyesok, si Takumi ay natural na henyo sa bundok, pero si Keisuke ay mas bihasa sa pag-adapt ng pro racing skills sa kalsada. Habang nagmamasid sina AJ at Go, nabanggit ang tungkol sa koneksyon ni Reyesok sa kuya ni Go na kilala bilang Grim Reaper. Sa kalsada, ramdam ni Keisuke ang horsepower ng Supra pero hindi siya nagpapadala. Naalala ni Keisuke ang assignment ni Reyesok buwan na ang nakakaraan, 5 takbo araw-araw sa partikular na oras. Ang goal ay sanayin ang kanyang internal clock para sa tamang acceleration at tire management. Dahil sa disiplinang ito, alam na ni Keisuke kung kailan bibilas o babagal nang hindi nasasagad ang kotse. Napansin ni Minagawa na magaling si Keisuke sa throttle control sa bawat exit ng kurbada. Sabi naman ni Takumi kay Matsumoto, iba ang aura ni Keisuke ngayon, masyadong delikado at nakakatakot kalaban. Sa isang partikular na kurbada, gumawa si Keisuke ng brake feint na ikinagulat ni Minagawa. Dahil dito, nakakuha si Keisuke ng pagkakataon na mabilis na lumayo.